Ito yung ating homemade bagoong or alamang with crispy fried dilis at syempre with sausawan. So, ayan. Hello, good evening. So ayan, finally dumating tayo from Bay Area. So ito yung pinadala sa amin ng brother and sister-in-law natin, yung meat at saka itong anchovy fish or dilis sa atin sa Tagalog, Actually isang bag lang sana gusto namin kasi marami-rami ang laman ng isang bag, pero 2 bag ang binigay ng brother-in-law natin sa atin. Kaya ayan, hindi na namin natanggihan, kaya ayan, at naisipan na lang natin gumawa ng bagoong or alamang. So, syempre, dali-dali akong pumunta ng store para makabili ng glass jar kasi kailangan natin yung malaking jar para paglagyan natin nung gagawin nating bagoong. Actually first time kong gagawa kaya syempre to the rescue ang YouTube kung ano ang gagawing recipe. So ayan, pagdating natin dito sa Walmart, so ito yung mga glass jar na available sila. Itong isa kailangan ikutin mo pa yung takip niya, so medyo hassle konti. So mas maganda ito, mas mabilis mo siyang ma-open at may lock din. So ito yung napili natin which is $17 plus tax. Tapos syempre bumili ako ng maraming asin. So ito na yung ating dilis, nilinisan ko lang siya ng maigi kasi madulas nga siya bago natin tatanggalin ng hasang at bituka, So yung nakita ko sa YouTube, actually ang ginagawa lang nila, hinugasan lang nila ng maayos tapos tinimplahan na, pero sa atin dahil gusto nga natin yung malinis at tayo naman ang kakain, so tinanggalan ko siya ng hasang at saka yung laman loob niya, para sure talaga na malinis. So ayan, so after natin siyang hinugasan, so nag-start na akong tanggalin ito, Actually inabot ako ng almost 2 hours kasi sobrang dami nga ng lilinisin natin, kasi 2 bag yung tatanggalan natin ng bituka at yung hasang. So ayan, natapos din natin yung isang bag. So ang ginawa ko, kasi nga madilim na, kumuha lang ako ng lemon dito sa labas, medyo maliit lang, pero may juice pa naman itong lemon natin kahit green pa, So para mawala yung langsa niya, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng lemon tapos binabad ko ng mga 5 minutes, tapos halo-haloin ko lang para mag-even yung lemon dito sa isda natin, para matanggal talaga yung langsa. So ayan, after ko siyang binabad ng 5 minutes, hinugasan natin ito ulit, para malinis na at wala ng langsa, So ayan, kaya itong ating ginawa, sobrang linis na. So after natin nalinisan, kasi nga hinugasan na din natin ito sa lemon, ayan, ready na itong timplahan, ayan. So ito yung salt na gamit ko. Tapos syempre naglagay ako ng sili kasi nga gusto natin ng maanghang. Actually wala akong measurement sa salt na nilagay ko. Basta tansya na lang yung salt, and then ayan, hinalo-halo natin. After natin malagyan lahat ng salt, nag-add na ako nung sili natin. Super anghang yung ginamit kong sili, which is optional naman if ever gusto nyo ng maanghang. Nakita ko sa YouTube actually yung iba naglagay ng magic sarap for additional flavor, so depende na yun sa inyo. So ayan, at natapos na natin, so nilagay ko na siya sa ating jar. Nahugasan na din natin yung ating jar, So hayaan lang natin itong ating isda sa loob ng jar ng ilang araw, tapos i-check din natin, tapos i-mix or i-shake mo lang yung bottle para mag-even yung sauce niya. So ito nga yung ating fermented or buro fish, na tinatawag. So ayan, so finally at natapos na, at itatago na natin ito sa ating pantry. Actually, madali lang siyang gawin, medyo napatagal lang doon sa paglinis natin dahil nga tinanggalan natin ng bituka at hasang. But anyway, yung sa isang bag pala, ito yung luto ko, crispy fried, ayan, na gustuhan ng anak ko for the first time. Kaya yun lang, share ko lang, bye-bye.